So the balaw-balaw, ayun ang ating cravings today. Nagsaing na ako ng rice. So, ayan, yung parang lugaw na rin siya kaso na dry na. And since wala tayong hipon na maliliit, ito yung gagamitin natin. Mimins lang natin siya. Pagkakaiba is hindi rin siya pwedeng stock ng matagal. Around 3 to 7 days dapat, pero dahil hindi pwede dito, ito na lang, mga oras lang. 2 hours, 3 hours. Ito yung camera. So, ayan. Yung kalahati, meron pa tayong isang recipe. Wala kasi tayong maliliit. Okay na siguro yan. Ayan. So once na ma-blend na natin, ihalo natin yung ating hipon. So ang ginagamit talaga is yung maliliit na hipon. Since sabi ko mawala, nalagyan natin yan dyan sa ating sinaing. So haluin lang natin siya dyan. And then we're gonna leave it for an hour or 2. So normally nga 3 days, 7 days para mabuo yung ating hipon at saka rice. Nag-crave lang tayo kaya tayo gumawa nito. Okay na yan, i-mix natin. Cover lang natin and we'll be back after 2 hours. After 2 hours, and yung ating rice. So we're gonna start with ginger. Maraming ginger. Ang purpose niyan is para mawala yung amoy. Yung amoy na ferment siya. Kaya nga lang, ilang oras lang yung nahin tayo na-ferment. Hindi siya masyadong maamoy. Pero kapag totoong fermentation, grabe yung amoy yan. Ang bawang ng sibuyas. Shallots. Ang ano? Pag-isa ng ating fermented rice and steam. Dito na ferment actually. Masyado. Kasi mahirap ito mag-ferment dito. Pa tayo awayan ng kapitbahay. Awayan tayo ng kapitbahay kasi mabaho. Pag medyo nag-isa na yung rice, you can add coconut milk. You can add more coconut milk pagka medyo thick pa siya. Dahil wala tayo yung angkak, yung pampakulay, maganda tayo ng food color na red para magkulay pink lang siya. Ayan. Pink na pink. Red ba o pink? Pink. Ayan. Kailangan natin ng tubig. Marami yung kanin ko, no? Okay na siya. Dagdagan natin ng tubig. Season lang natin siya ng magic syrup, of course. And some fish sauce. So
So adjust according to your preference. Then gonna give it a boil. Yung iba gusto niya na nagmamantika na yung coconut. Pero matutuyo siya masyado. So konting kulo na lang, we're done. Maganda ba yung kulay niya? Yan. Puti lang siya. Okay lang. Di ba pink? Puti. Pink siya oh. Puti. Kunti na lang, tama na yan. So much. Okay na. So ilaga lang natin yung ating hipon. Kunti lang yan. Yan, tapos salt. You can add MSG if you like. So i-boil lang natin siya. Habang hinintay natin yung hipon, magbalat muna tayo ng mangga. Yung ginagamit namin dati is either kamyas or Indian mango. Yun lang yung available dun. Eh wala namang kamyas dito at Indian mango. Anong tawag ka sa mango na yan? Indian mango? Red mango. Red mango. So slice nyo lang siya ng mas maliliit. Pagkabalat. Lang yung hipon. Yun yung tadtarin. Mas maganda yung manual na tadtad. Yan. Pero kung tinatamad, pwedeng gumamit ng ano yan, blender. Pero mas ano kasi ito eh, mas maganda yung lasa niya. Squeeze lang natin ng konting lime. Mas masarap yung kalamansi, kaso walang kalamansi. And then continue ulit tayo ng chop. Gawin lang natin hanggang medyo fine na siya. Pero kung tinatamad na kayo, okay na yan. Ito yung pag walang ulam, pwede na to. Kasi malapit kami sa Laguna de Bay at saka marami kaming puno ng mangga. So yung hipon, kasalukin mo lang doon sa Laguna de Bay. Laguna de Bay. Pero Bay kasi dapat yung Laguna de Bay. Sa Lawa. I think that should be good na, no? Finally chop na siya. Masyado